napapag-usapan po yung posible daw po na may mag-resign or matanggal ng membro ng gabinete ni Pangulong Marcos Jr. Alam po ninyo, ang lahat ng nasa executive department na ini-appoint ng ating Pangulo, anuman po ang mga pamamaraan at dahilan bakit sila napunta dyan, yan po talaga ay walang security of tenure. Anytime, pwedeng palitan. Anytime, pwedeng mag-resign. Lalo na po ngayon, patapos na ang taon. At pagpasok ng bagong taon, kung magkaroon po ng mga pagbabago, normal lang ito. Huwag kayong mabahala. Alam niyo bakit ko ito ay sinasabi at ginawa kong topic ngayon? Kasi pag mayroon pong nag-resign o tinanggal, laging ginagamit ng mga propaganda ng mga destabilizer na ayan na, tinanggal na, ayan na, umalis na, hindi na makatiis, ayan, negatibo. Sa halip na ipaliwanag sa tao kung ano ang positibong epekto noon at ano ang legal na kalagayan ng ganung sitwasyon, ay hindi po nila gawin. Baka hindi nila alam ipaliwanag or gusto lang na talaga nilang gamiting panggulo, gamiting argumento kahit mali o gamiting issue para ma-destabilize at makumbinsi ang taong bayang ayaw na kay Pangulong Marcos. Yan po isang malaking panlilinlang. Ganito po yan. Okay? Actually, ang lahat ng mga ini-appoint ng Malacanang, kung hindi kayang i-deliver ang expectation ng taong bayan at ni Pangulong Marcos sa kanilang kakayanan, talaga namang dapat sila ay umaalis. Dalawa lang pwedeng gawin. Mag-file ng regular resignation or mag-file ng irrevocable resignation. Magkaiba po kasi yun. Pag nag-file ka ng resignation, subject for approval yan ng Pangulo. Kung ayaw aproban, hindi ka makakaalis. Pag inaproban, tanggal ka na. Yung irrevocable, ibig sabihin yan, wala nang pwedeng makapigil. Ayaw mo na magtrabaho, ayaw mo na, kaya ka nag-resign, irrevocable. Sa ayaw at sa gusto ng Pangulo, aalis ka na. Wala nang makakapigil doon. Irrevocable, yun po yung pagkakaiba. Dahil dyan, napapag-usapan na meron daw hong posibilidad o baka mag-resign or tanggalin o mag-resign yung tatlong gabinete, Secretary ng Department of Health, Secretary ng Department of Education at Secretary daw po ng DICT, Department of Information Communication Technology. Lahat ng departamento, lalo na yung tatlong yan, mahahalaga yan. Actually, wala naman departamento sa gobyerno hindi mahalaga. Talagang marami silang trabaho. Ngayon, kung totoo na sila ay magre-resign, ay baka hindi nila kaya ang trabaho nila. O baka meron silang delikadesa dahil controversial siguro yung kailang mga opisina. Kasi ang focus ng education, pagandahin ang education ng bansa, baka hindi makaya. Di ba? Ang issue sa Department of Health, magandang kalusugan ng mamamayan, baka hindi na i-deliver. Ang issue sa DICT, pagandahin ng teknolohiya, internet connection, dahil global technology, baka hindi rin na i-deliver. Yun po yung sa pantaha. Yun kung totoo na sila ay magre-resign, although walang kumpirmasyon. Ngayon, kung sila na may papalitan, baka nga hindi na i-deliver yung pangailangan ng taong bayan at ng Pangulo. At kahit sinong opisyal ng ating pamahalaan, pag tinanggal kayo ng Pangulo, something wrong. Hindi yun harassment. Huwag kayong magre-reklamo. Dahil inuulit ko, lahat ng appointees, walang security of tenure. Anytime. Kahit ini-appoint ka ngayon, pero sa tingin ng Pangulo, hindi ka karapat-dapat pala dyan, pwede kang palitan next month. Pero kung ini-appoint ka ngayon, dahil nakitang magaling ka, tama yung pagkaka-appoint sa'yo, matagal kayo magsasama. Ganun lang po yun. Wala naman sigurong onion skin o balat sibuyas sa mga gabinete at iba pang mga ini-appoint ng gobyerno kasi dapat alam nila yun. Nakita niyo yung ginawa kay General Torre. Masakit yun, pero tinanggap ni General Torre. Marami siyang nagawa, accomplishment, matitindi. Ginawang PNP chief, pero ilang buwan pa lang, 2 buwan lang, tinanggal. O tinanggap ni Torre. Di ba? Ganun lang. Ganun po talaga. Ang appointing authority, ang Office of the President, nasa kanya ang lahat ng power sa ilalim ng Presidential System of Government at 1987 Constitution. Ganun po yun. Pag tinanggal kayo, huwag kayo mag-alit. Dapat pasalamat pa kayo.
Pagka naman kayo umalis, dapat din kayo magpasalamat. Di ba? Maliban lang kung merong advocacy kayo na dahilan kung bakit kayo umalis, dapat ituloy ang laban. Pag halimbawa ang inyong dahilan, ay grabe ang korupsyon dito sa departamentong ito, sa ahinsang ito, abay ituloy nyo yan. Mag-resign kayo dyan, then ituloy nyo ang inyong mga expose at iparating sa kinaukulan kung ano ang dapat gawin. Ganun po yun. Hindi ibig sabihin, korap itong departamentong ito, aalis na ako at mananahimik na lang. Ay, walang kakwenta-kwenta yun. Ikaw ang nakadiscover, ikaw ang galing dyan na meron palang korupsyon, wala kang ginawa, abay, walang kwenta. Dapat meron pa rin pagmamahal at malasakit, nasa gobyerno ka man o wala, kasi Pilipino ka, Pilipino tayo. Ang Pilipino lang po ang talagang sagradong merong obligasyon, karapatan at pagmamahal sa bansang ito. Yun lang. Pag hindi yun inisip at ginawa ng kahit na sino dahil nagtampo, nagalit dahil tinanggal, nagalit kahit hindi na ibigay ang gusto, nag-resign, aba ay walang kakwenta-kwenta. Yan yung mga balat sibuyas. Yan ang mga onion skin na tinatawag na hindi kailanman pinadapat pairalin. Pag balat sibuyas ka, wala kang karapatang pumasok sa gobyerno sa kahit anong posisyon. Elected, appointed, o career ka man. Ganon po yun. So, pagpasok ng bagong taon, 2026, ayaw kong pangunahan ng Pangulo, pero sa pantaha lang, kung may mga magre-resign at may papalitan, don't panic. Normal lang po yan sa sistema ng gobyerno. Actually, ako naniniwala yung iba dapat mag-resign talaga. Mayroong ibang mga cabinet secretary at iba pang mga nasa gobyerno, mga ASEC, IOSEC, director, chairman, president, CEO, talagang iba sablay. Sana kung may delikadesa sila, huwag na silang maghintay na tanggalin pa. Mag-resign kayo. Kasi pag hindi nyo na i-deliver ang kagustuhan ng taong bayan, kagustuhan ng Pangulo, para saan pa, bakit kayo nandyan? Pinapasweldo lang kayo. Sarap sa bagay, masarap ang nasa gobyerno. Maganda, malit ang sweldo nga lang, pero may allowance, may driver, may sasakyan, libre gasolina, kuminsan pati private car ng kanyang pamilya, libre rin ang gasolina. Maraming gumagawa niyan. Isa lang yung opisyal ng gobyerno na membro ng pamilya. Pero kung 4-5 ang kotse sa bahay, pati yung kotse ng mga anak, asawa at manugang, libre ang gasolina, nagagawa nila ng paraan yan. Racket yan. Huwag niyong gagawin yun, pero ginagawa ng iba yan. Huwag kayong magkaila. Alam na alam ko ang kalokohan niyo dyan. Ganun katindi. Kaya yung iba ayaw umalis eh. Kahit balit ang sweldo, abay may driver ka, may kotse ka. Kahit na weekend, nasa mall, may kotse ka ng gobyerno. Punta ka sa bakasyon sa mga probinsya, kotse ng gobyerno, driver ng gobyerno, gasolina, lahat ng maintenance ng sakyan, gobyerno. Ganon kasarap ang buhay ng mga yan. May allowance pa yan. May holiday o mas maraming holiday, tuloy ang sweldo. Ganon. So, pag hindi nyo na i-deliver ang gusto ng Pangulo at ng taong bayan, wala talagang dahilan para manatili kayo. Kaya ulitin ko, pagpasok ng bagong taon, kung merong aalis, sige, umalis kayo. Walang problema. Kung matatanggal kayo dahil palpak kayo o may pagkukulang, huwag kayong magalit. Kasi yan ang authority ng isang Pangulo ng bansa. Ayusin ang Estado para sa bayan. Hindi pwedeng palampasin, tiisin ang kapalpakan. Please like and share ang ating mga topic video.